Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Pinawisan po ba kayo? Angkinin niyo po na bawat pawis na lumabas sa inyong mga katawan ay kagalingan. Mapalad po tayo na inanyayahan ng Ama sa dakong ito na kayo ay tumugon. Mapalad din po ang titindig sa harap na ito upang magbahagi ng kadakilaan ng Panginoon at ng kanilang nadama sa dakong ito. Una ko muna pong tatawagin na nagse-celebrate ng kanyang kaarawan, si kapatid na Lynn. Magandang umaga po sa inyong lahat. Babahagi ko lang po sa inyo yung kaganapan po sa akin ngayong araw na to. Pagising ko pa lang po kanina, pagbaba ko po, may hinanda pong surprise yung bunso kong anak. Nakaka-touch naman po kasi nag-abala po siya. Kaya pala hindi niya ako pinapababa kagabi. Nagpanik ng arinola para hindi na po ako bababa. Salamat anak sa ginawa mo, surprise sa akin. Na-appreciate ko yun. Bagamat wala po yung mga magulang ko, masaya pa din po kasi nandito po yung mga nagmamahal din sa akin, mga choir, na lagi pong nakaalalay po sa akin. Sila Mami Beth, Tita Marie, yung mga bumati po sa akin sa Facebook, maraming salamat po. Tsaka po yung taga-Taiwan, sila kapatid na Marilyn at kapatid na Raquel, maraming salamat po. Handugan ko na lang po kayo ng kanta. Ikaw ang pag-asa, na sa'yo ang ligaya, sa piling mo, Ama, buhay ko ay nabago. Aanhin ko ang buhay kung wala ka sa akin. Mabuti pang pumanaw kung wala ka sa akin. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Kayamanan sa lupa, di ko na hinahanap, pagkat ang hanap ko si Kristo sa aking buhay. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig
Ano man ang mangyari, ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko hanggang sa ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang aking pag-ibig, Ama ko. Ito po, alaala po sa akin to ni Tita Irma. Binigay niya po sa akin to nung mga panahong wala po ako dito na nagkasabay po kaming sumakay sa bus. Kahit malayo po yung pagitan ng upuan po namin, pilit po siyang tumayo kahit umaandar na po yung bus, inabot niya po sa akin to. At nung minsan din pong dumalaw po ako sa kanila, kahit po nanghihina na po siya noon, pilit niya pong sinabi sa akin na sana makasalubong niya pa din po ako sa daanan na yan, na lagi po kami nagkakasalubong na malakas pa po siya. Alam ko po, Tita Irma, nakagabay ka din po sa akin dahil sa panaginip. Lagi mo akong dinadalaw, lagi mo akong binibigyan ng mensahe. Isa ka sa mga nagpapalakas sa akin, Tita Irma, mahal na mahal po kita. Sa atin pong lahat, laban lang po tayo kahit may pagdalisay. Nakaagapay naman po sa atin ng Ama, hindi niya po tayo bibigyan ng pagdalisay na hindi po natin kaya. Malaki po ang tiwala sa atin ng Ama, kaya po niya binibigay yun. Pinapahintulutan niya po yun. Tinetest niya po tayo kung gaano po yung faith natin sa Kanya. Salamat din po kay Mami Beth na pag po meron po akong mga tanong, nagugulumihanan po ako. Magme-message lang po ako sa kanya, agad-agad po siya sumasagot. Tinataas niya po yung espiritu ko, pinalalakas niya po ako. Yun lang po at maraming salamat po. Isa pa. Hindi po. Ito po kasi, ano po yung gusto ko po kasi talagang makajuwit po talaga yung Guardian Angel ko. Alam ko po, paborito niya din po itong kanta na to. Mami Beth. Happy birthday. Talaga pong mahal na mahal ko po yung kapatid ko na to. Totoo po yung sinabi niya during the moments na she's feeling down. Lagi po kasi ako naka-online, pwede akong ma-reach anytime. Kaya with the grace of God, nababahaginan siya ng mga salitang mula sa Panginoon. At natutuwa naman ako dahil yun daw pong espiritong nanlulupaypay sa kanyang katauhan ay biglang, kumbaga po sa katawan na nanghihina, bigla pong nasasaksakan ng dextrose, kaya muli po siyang lumalakas. Salamat po sa Ama sa paggamit sa aking katauhan para ako ay makapagbigay ng kalakasan sa aking mga kapatid. Ano yung awitin natin? How did you know? I remember so well the day that you came into my life. You asked for my name. You had your most beautiful smile. My life started to change. I'd wake up each day
you right by my side makes me feel things will work out just fine. How did you know I needed someone like you in my life? That there's an empty space in my heart. You came at the right time in my life. I never forget how you brought the sun to shine in my life and took all the worries and fears that I had. I guess what I'm really trying to say, it's not every day that someone like you comes my way. No words can express how much I love you. How did you know I needed someone like you in my life? That there's an empty space in my heart. You came at the right time in my life. Don't forget how you brought the sun to shine in my life and took all the worries and fears that I had. I guess what I'm really trying to say, it's not every day that someone like you comes my way. No word can express how much I love you. I love you, Mami Beth. Thank you. Thank you po. Ayun lang po. Yung pong kanta na yun, akmang-akma po sa kanya. Kasi dumating po siya sa tamang oras nung ako'y panahon na talagang nanlulumo po. Sa dati po kasi hindi ko po siya talaga kayang malapitan. Pag nasasalubong ko po siya, natatakot po ako. Kasi para po talagang itsurang istrikta po si Mami Beth. Ano po. Pero nung nakilala ko po siya, napakasarap niya pong kausap. Lalo na po pag may problema. Ang sarap po talagang, hindi ka po niya maliligaw. Hindi po kayo maliligaw pag siya yung kausap mo. Itatama niya po talaga yung mga mali. Iga-guide ka po niya. Siya po talaga yung binigay sa akin ng Ama na maging Anghel de la Guardia ko. Maraming salamat po. Maraming salamat po mga mahal kong kapatid. Bilang isang nakadama po kaming mga lingkod, ang nais po talaga ay huwag nang mawalay pa sa kanya. Susunod ko pong tatawagin ay isang bata, gusto daw pong maghandog ng isang awitin, si Jello. So blessed, my Lord, I can see you in all the lovely things so fine and true. I see you in the beauty of the flowers and the rain. I see you between the lines of a sweet refrain. I'm so blessed, my Lord, I can see you. Even when I'm lonely and in pain, I see you in the beauty of the stars at night. I see you in my life
life I feel alright. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I'm so blessed, my Lord, I can see you in the smile of a baby, sweet and true. I see you in the eyes of my very best friends. I see you in these bonds, just like your love that never ends. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I pray. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord. Happy birthday po kay Mama. Maraming salamat. Damang-dama po niya yung awitin. Ang susunod ko pong tatawagin ay isa pang nagdiriwang ng kanyang kaarawan, si Emily Bustamante. Una po sa lahat, pwede ko po bang tawagin yung kuya ko? Akat na rin po ako. Salita ka na po. Naiya. Una po sa lahat, nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, kaisa po ng ating minamahal na kinalagdan, na si Apo Conching, sa pagkakaloob ng bagong taon sa aking buhay, sa kabila ng mga pagsubok, at anumang aking pinagdaanan bago po sumapit ang aking kaarawan. Nagpapasalamat po ako sa nakaraang isang taon na naman ng aking buhay na hindi niya po ako pinabayaan. Sampu ng aking pamilya na nagkakaisa sa pananampalataya. Maraming salamat po sa Ama na pinagkalooban niya po ako ng isang pamilya na talaga naman pong nagkakaisa po sa pananampalataya. Sa pagkakaloob po, sa pagkakaloob niya po na masumpungan namin ang dakong ito, maraming salamat lalo na po sa aking kuya
na sa tuwing na pinagkalooban niya po ng Espiritu, na sa tuwing ako'y nanghihina bilang isang masakiting bata. Hindi niya po ako pinapabayaan. Walang hanggang papurit, pasasalamat po ang binabalik sa Ama sa pagkakaloob ng bagong dugtong sa aking buhay. Yun lamang po, salamat. Maraming salamat. Ang susunod ko pong tatawagin ay isang pasyente, yung pong anak niya dati ang pasyente, si kapatid na Romel. Hello po. Ako po ay magsishare din. Ano po? Bagamat po medyo matagal na rin po saka napagaling po yung aking anak, ano po. I-share ko po yung aming naging buhay dito. Nag-umpisa po yun mga 2010, parang gano'n po, 2011. Nagkasakit po yung aking anak. Ito po ay nadala po namin sa National Kidney. Bali po siya ay na-confine po doon at naobserbahan po na siya ay may lupus, ano po, at stage 4 daw po siya. Ngayon po, balik po kami ng balik doon hanggang sa po na meron po kaming nakilala si Ate Ana na nagbanggit po na dito po kami lumapit. Bagamat nung mga time din po na yon, wala na rin po kaming pera na pampa-confine, ano po. At na talaga din po nananalig din kami na sa pamagitan po ni Apo Conching ay mapapagaling po ang aming anak. Ito po ay dinulog po na amin dito. Talaga pong pinalangin namin kasi po ang anak ko po ay 3. 2 lalaki po at nag-iisang babae po ito. Kumbaga po bilang sang ama, ako po ay talaga ay parang napasakit po talaga na kung ang isang anak po ninyo, lalo na po ay babae na nag-iisa, ay mawawala. Yun po ay taos puso ko pong hiningi ano po, kay Divine Mercy at pinalangin po namin dito sa Dambana na huwag muna po niyang ikunin yung aking anak dahil po ito ay bata pa. Siya din po ay nahinto din po ng pag-aaral gawa nga po noong siya po ay nagkasakit. Ano po. At sa panalangin po namin mag-asawa at sa panalangin po na aming mag-anak at sa tulong din po ng aking anak na taos puso din pong nanalangin dito, sa ngayon po, papasalamat po ako dahil po hindi na po namin siya dinala sa uli sa National Kidney at siya po ay hindi na rin po sinusumpong ng kanyang sakit. Wala po siyang minimaintain na gamot. Ano po. Ako din po ay nalilubos na nagtataka at nagpapasalamat dahil po nung dinulog po namin dito, siya po talaga ay napakaraming gamot na iniinom. Pero po nung dinulog po namin dito, tangi pong yung tubig lang po, yung ang pinang-maintain po sa kanya. Yung tubig lang din po ang kanyang laging iniinom. Ano po? Para po, yun po, yung doon po nawala. Sabihin, doon po nawala yung kanyang mga nararamdaman. At sa kabila po na yun, dahil po ako itiga San Miguel po, dati po dito kami nakatira sa Baliwag. Pero ngayon po, doon na po kami tumutuloy uli sa bayan po namin San Miguel. Kaya po medyo madalang po yung pagpunta namin po dito. Pero po, hindi po nawawala gabi-gabi aming panalangin. Dahil dito po kami kumbaga po, dito kami nakaramdam o dito po tumugon yung aming panalangin na mapagaling po yung aming anak. Kaya po, lagi po nananalangin po kami at hindi po mawawala siguro po hanggang kami nabubuhay na nananalangin po at patuloy na nagdadasal po kay Divine Mercy. At yun po, sa lahat po ng mga narito din ay binibigyan ko din po kayo ng inspirasyon na patuloy po kayong manalangin na po at lahat po natin dalangin
ay meron pong kasagutan. Ano po? At yun lang po at marami pong salamat. Maraming salamat po sa kanila pong pananalig at pagtitiwala ng tapat sa Ama, ipinagkaloob po ang kagalingan sa kanilang anak. Ang susunod ko pong tatawagin ay ang aming Mother of the House. Papuri po sa iyo ang may walang katapusan. Sa bawat oras, sa bawat araw, kailanman ay ikay kawawalay. Bagkos ang iyong pag-ibig ang patuloy naming nararamdaman upang sa dakong mong banal ikay paglingkuran ng buong katapatan sa pamamagitan ng inyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching na sa amin na iyong binigay upang ganap naming maunawaan ang iyong kaukulan. Nawa po Ama, ang mga kapatid kong naririto ay ganap mong mabuksan, daming lubusan na ikaw ay Diyos na buhay na aming pinaglilingkuran. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, dakilain ng ating Panginoon sa bawat araw, sa tuwing na may galak, na pasubalingan ng ating Panginoon. Kapag susuko ka, talo ka. Buhay po ba ang Diyos? Sa dakong ito, wala pong lingid sa inyo ang mga pinagdaraanan ng mga hinirang, mga kapsman o alagad, na sa bawat araw ay nagsusumikap na makatupad at makapaglingkod sa ating Panginoon ng buong katapatan. Sadya pong ayaw tantanan ng kalaban ang mga tapat sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Nararamdaman niyo po ba yun? Totoo po yun. Kaya higit pa po natin paigtingin ang ating pananalig at pagtitiwala sa ating Panginoon upang wag po tayong magapi ng kalaban. Kanina po, nagkukumahog po akong tumungo sa dakong ito. Samantalang kahapon po ay masama aking pakiramdam, nawala na po yung sakit ng aking dalawang paa sa may hita po. Ano po? Ngayon naman po, sobra namang sipon, makati ang lalamunan. Simple lang po. At doon ay nakapagnilay po ako. Sadya pong sa aking pagninilay, pagnilayan niyo po, ang ating Panginoon ay pawang kabutihan po ang iniaalay sa bawat isa. Amen po ba yun? At kapag nakikita po ng kalaban, sapagkat nagmamasid po siya, gumagawa po siya ng eksena sapagkat ang kalaban po kulang sa pansin. Amen po ba yun? Dumarating po yung punto na para po siyang, kumbaga sa sarap ng pagkain at nasarapan ka, nagalak ka, para po siyang dessert. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bakit ko po nasabi? Kasi po, kung kailan ka nagagalak, doon naman po siya tutungo para sirain ang kagalakan mo. Kaya mga kapatid, bakit ito po ang pinahagi ko po sa inyo? Kailangan po, matatag po tayo na magsuri na sa bawat araw, wag po nating pahintulutan na tayo po'y magapi ng kalaban. Hanggang kanina po na malingkip po kami. Sabi ko nga po, kung paano pinahayag po ng banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, minsan, yung kahinaan po natin bilang tao, kapag hindi natin napagtagumpayan, maaaring umulit at paulit-ulit na mangyayari sa'yo sapagkat alam ng Panginoon na hindi mo pa napagtatagumpayan ng kahinaan mo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At salamat sa Ama, nagpuri po ako kanina, alam niyo po, sa palengke po, syempre po bilang tao, ano po, sabi nga, masamang gamitin, subalit naroon po yung kaukulan na, syempre po may naturalesa po ang bawat isa. Amen po ba yun? At salamat sa Ama, habang bumibili po kami kanina ng aming pagkain, na naduguan po ang aking suot na damit, na sa katotohanan lang po sa unang buhay, talaga pong, syempre po, maselan ka sa paglalaba, tapos yung puti mong damit, pag natalsi ka ng dugo, sa unang buhay, maaari ka magtaray. Amen po ba yun? Subalit salamat sa Ama, alam niyo po, ang pinakita sa akin ng Ama, hindi niya pinapansin sa akin na natalsikan ako ng dugo. Nung oras na andun po ako sa palengke, nung ako po'y nakasakay na sasakyan, pag gano'n, ang dami kong dugo sa damit. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bakit ito po ang ibinahagi ko po sa inyo? Ganyan pong kumilos. Paminsan-minsan ang kalaban. Dahil siguro, alam ng Panginoon na minsan ay may kahinaan pa sa gano'n, ano po, bilang tao, maaari kang magtaray. Subalit, salamat sa Ama. At kaya po pala ako pinabaon ng damit. Sapagkat, pagkatapos po ng gawain, lalo araw ng Sabado, ano po, hindi po ako nagbabaon ng damit sapagkat umuwi po ako dahil may gampanin po akong
yung tinutupad sa tahanan sa oras ng Sabado at babalik na naman po. Subalit kanina po pinabaon ako ng damit. Yun po pala, maduduguan yung yung damit kong suot. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Bakit ko po ito binahagi? Samantalang kung tutusin, walang kwenta. Ganun po. Minsan, maaaring i-test ka ni God kung saan ka mahina. Amen? At kapag nakita niya na sa oras ng kahinaan mo, naging matatag ka, dahil alam mo na tinanggap mo siya, hindi na yun uulitin na maganap sa'yo sapagkat nakita ng Ama, hindi ka nagtaray. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, sa bawat araw, napakarami pong pagninilay na hindi po dapat masayang yung oras natin. Amen? Na sa bawat araw bilang mga alagad at kaps na naturingan sa dakong ito, sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, bawat mensahe po niya, mataman po kami nakikinig. At bawat mensahe po niya, hindi man namin mahimay-himay pag dakakaraka-raka sa oras na yon, kapag idibinalik ng ating Panginoon, nahihimay-himay na po yon para mai-apply po namin sa aming mga sarili. Amen po ba yon? Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa bawat araw, doon ko po nasambit kay Mami Beth, si kalaban talaga, kulang sa pansin. Amen po ba yon? Para po siyang dessert o dili kaya'y appetizer, na kapag nakikita ka niya nagagalak, bawat minuto ng buhay mo, doon naman siya umeentra. Amen? Kaya sa amin po, ang pagdalisay at pagsubok, parang appetizer na lang at dessert, sapagkat namimisiguro kami ng kalaban. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sabi siguro ng kalaban, sa unang buhay, akin ka eh. Tapos ngayon, akala mo naman kung sino ka, iniiwanan mo na ako sapagkat kilala mo na ang Diyos mo. Totoo po yun. Kaya doon po kayo magtibay. Huwag po ninyong pahintulutan na makaporma sa inyo ang kalaban. Sapagkat, minsan po, kung saan po yung kaukulan na alam na sobrang galak ka sa bawat oras, sa bawat minuto, marami po siyang karunungan din para gumawa ng eksena at masira ang galak mo. Buhay po ba ang Diyos? Magtanto po kayo. Sapagkat ang pasubali ng Ama, ang hindi lang kayang gawin ng kalaban ay bumuhay ng patay. Amen? Ang hindi lang kayang gawin ng kalaban ay bumuhay ng patay. Ano po yung patay? Yung patay na pananampalataya, hindi niya kayang gawin yun. Sapagkat hindi nga siya nananalig sa Diyos dahil masama siya. Subalit, ang ating Panginoon ay makapangyarihan. Kaya minsan din, maaari magsalita din sa kalaban ng mabuti para malinlang ka. Amen? Totoo po yun. Sapagkat, sabi nga ni kapatid ng Pearl sa akin, alam mo, Mother, nagsuri ako. Kung hindi ka talaga marunong magsuri doon sa kaukulang kasaganaan na nakakamtan mo, na akala mo ay mula pa sa Diyos, subalit doon sa kasaganaan na yung kapag nagagalak ka, nalilimutan mo ng magdasal, magpasalamat dahil nagagalak ka, abay hindi galing sa mabuti yun. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sige po, pag nalilibang po kayo sa mall, halimbawa po sa mall, nalilibang po kayo, naaaliw po yung mata nyo at isip nyo kung ano yung bibilhin nyo dahil sale. Subalit sa oras ng 3 o'clock, 6 o'clock, sa oras na nasa mall kayo, hindi na kayo makapagdadasal. Amen po ba yun? Bakit ko po binahagi? Sapagkat minsan nangyari yan sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Sapagkat, sabi ko nga, doon pinakikita ng Panginoon na hindi lahat ng mabuti na pumapasok sa isip mo na akala mo'y mabuti ay mula sa Diyos. Sapagkat sa oras na hawak mo, yung halimbawa, ay mura to, ito lang yung kaukulan na makabibili ako sapagkat ito lang yung tama sa angkop sa pera ko. Subalit hindi mo lang malayan yung oras, alas 3 na pala, o dili kay alas 6 na pala, at pag kayo uuwi ka, na galak ka, may nalimutan ka pala. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya isa rin po yun sa pang-aliw ng kalaban. Amen? Kaya mga kapatid, alam niyo po kahapon, talaga pong napakadakila ng ating Panginoon, sapagkat sa bawat araw, sa bawat oras, bilang mga hinirang at maging kayong tagasunod, kaya ko po binabahagi ito, saan man daho kayo tumungo, kahit nasakasakay po kayo sa tricycle, may pagninilay pong pinahahatid ang ating Panginoon, kahit nakasakay po kayo sa tricycle. Bawat masisilayan nyo, bawat nakikita nyo mga tao, kahapon nakasakay ako sa tricycle, alam nyo po ang sabi nung tricycle driver, alam mo pare, sabi doon sa katabi, dahil traffic po, may nasagasaan ay kasi may SM, lasing eka siya, sabi ka nun, lasing eka siya, nahagip ng 10-wheeler sa likod at nalugmok.
naputukan ng ugat sa ulo, on the spot namatay. Sabi po nung tricycle driver, nakikinig lang po ako. Oo pare, okay lang yun. Masaya pa nga dapat ang pamilya. Sabi naman nung isa, masaya dapat ang pamilya kasi lasinggero yun. At isa pa, at least nawalan daw po ng problema yung pamilya dahil lasinggero po yung nasagasaan. Amen po ba yun? Tapos tinuran po niya, mabuti nga yun. Sa kabila ng lasinggero siya, problema pa siya ng pamilya, mababayaran pa siya nung nakasagasa sa kanya. May pakinabang na siya. Boy mo ba, Diyos? Yun po yung narinig ko po sa tricycle driver. Nagnilay po ako. Sabi ko, Ama, tama po ba yun? Tama po bang reason na yun ng tao? Hindi ano po? Kaya mga kapatid, huwag po tayong masilaw doon sa kaukulan na makapagpapagaan minsan sa atin. Alam pala natin makasasama. Masama pala, galing pala sa masama. Kaya sabi ko, Ama, kawawa naman yung nasagasaan na pinag-uusapan nila na walang kamalay ng pamilya, hahanapin, malalaman na lang, patay na pala. Amen po ba yun? Anong nais ko po ituran sa inyo? Isa lang po, iwanan ko po sa inyo. Sa mga kaganapan pong ganyan, enjoy na natin ang buhay natin. Buhay po ba, Diyos? I-enjoy na po natin ang buhay natin na kasama ang ating Panginoon. Na sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, huwag po kayong distract sa kalaban. Amen po ba yun? Buhay po ba, Diyos? Sapagkat, minuto man, segundo man, napapikit po kayo, may makakaligtaan po kayo na hindi nyo makikita. Amen? May makakaligtaan po kayo na hindi nyo maririnig. May makakaligtaan po kayo na hindi nyo madarama. Minuto lang at segundo lang nakaganapan sa buhay nyo. Amen po ba yun? Kaya habang naglalakbay po, nakatricycle po ako, sabi ko, Ama, maraming salamat sa iyo. Sapagkat kung paano po na pinahintulot mo na kami hirangin sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, sadya pong ang pagninilay ko po doon, kapag pinili ka ng Diyos at hinirang ka niya na paglingkuran mo siya, ayaw niyang mahirapan ka. Buhay po ba, Diyos? Amen po ba yun? Totoo po, sapagkat sa buhay po namin ngayon bilang mga alagad, hindi po sa pagmamayabang ha, sa kalooban ng ating Panginoon na dapat ito po ang masuri po ng lahat. Amen? Sa kalooban ng ating Panginoon, dati po, sa buhay mo, aapuhapin po, mahihirapan ka, naghabol ka sa oras. Ngayon, ang hahabulin mo lang sa oras, yung makapaglingkod ka sa Diyos. Subalit hindi mo namamalayan, yung hindi mo kaya noon, nakakaya mo ngayon. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Ibig sabihin po, maganap po sa aking katawan. Ano po? Bakit po? May nagsabi po sa akin, kapatid, ba't hindi ka nalang uli maghanap buhay? Sabi pong gano'n, ano po? Kasi mahaba pa naman yung oras nyo, pwede naman kayo maghanap buhay. Na ganito, ganyan, ano po? Alam niyo po ang sagot ko sa kanya? Bakit ko pahihirapan ang sarili ko? Amen po ba yun? Samantalang sa dakong ito, nakatindig, nagsasalita sa inyo, nakakakain kami sa taas, pag uwi namin, masaya kami, ba't ko pahihirapan ang sarili ko? Buhay mo ba, Diyos? Amen po ba yun? Ganun po pala ka-practical isip ng mga lingkod. So, baling hindi po namin ibig sabihin, nakaawaan niyo po kami, hindi po kami kawawa. Ang sarap po ng buhay namin. Amen po ba yun? Nasabi ko nga, sa panahon ngayon na Espiritu, na pinili po kami ng Ama, para paglingkuran siya, pinagaan po niya ang pasanin namin. Amen? Bakit po? Nawala ang alalahanin, nawala ang alinlangan, nawala yung ano po ibig sabihin, yung paghahanda mo sa buhay mo. Ibig sabihin, ang may hawak na kung ano yung kaganapan sa'yo, siya na ang bahala sa'yo. Kaya sabi ko, bakit ko pahihirapan ang sarili ko? Ang sarap ng buhay ko. Pumupunta ako sa dambana, wala pera, pero nabubuhay kami, nakakausad kami. Bakit ko pahihirapan para sumakit ang ulo ko? Buhay mo ba, Diyos? Amen po ba yun? Kaya nangiti po yung kausap ko, ibang klase kayo. Yun po ang sagot. Mga kapatid, totoo po yun. Masarap paglingkuran ng Diyos. Sapagkat, kung ikaw ay content, pinaglilingkuran mo, ano man bigay niya sa'yo, karampot man ito, masaya ka pa rin. At talaga pong, doon mo makikita, relaxing. Amen? Relax. Sapagkat pagtungo mo sa dakong ito, makita mo si Apo Kunching, magaan ang kalooban mo, marinig mo ang salita, magaan ang problema mo, pag uwi mo, wala ka ng daladala. Buhay mo ba, Diyos? Kaya kung magiging practical lang po kayo, ang sarap
Masarap maglingkod sa Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, ito lang iwanan ko po sa inyo. Kayo naman po ang iniinyayahan ko, huwag na kayo magtrabaho. Buhay mo ba ang Diyos? Sapagkat, hindi ko po sinasabi, yun po, bilang lingkod sapagkat, siyempre po, minsan, may mga kakilala, may mga kaibigan, na nahahabag po sa mga lingkod ng Diyos. Akala po nila, dahil naglilingkod po kami, na wala na kaming trabaho, na wala po kaming hanap buhay, kawawa kami, hindi. Sapagkat hindi po pa hintulutan ng Panginoon na magmukha po kaming busabos, hindi pa hintulutan ng Panginoon na mukha po kaming losyang, hindi pa hintulutan ng Panginoon na wala kaming kahit na ano. Kaya, Ama, maraming salamat sa iyo sapagkat wala man po kaming trabaho, binubuhay mo kami, pinatunayan mo lang na ikaw ay Diyos na buhay, tunay na Ama ng sanlibutan, kaming lahat ay iyong binubuhay. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po, Mami. Kung inyo pong pinakinggan ang kanyang mga sinambit, nakakuha po kayo ng matibay na pananalig. Maraming salamat po sa lahat na nagbahagi. Ang lahat po